Nagsagawa ng surprise drug testing ang mga tauhan mula sa regional offices sa Philippine Drug Enforcement Agency, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, local government units sa Cebu North at South Bus Terminals kahapon Lunes, Marso 30, 2026. Ang aksyong ito ay bahagi ng uplan harabas ng mga otoridad upang pigilan ang mga individual tulad ng mga konduktor, kawani ng terminal at lalo na ang mga driver na bumiyahe habang nasa ilalim ng impluwensya ng iligal na droga. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, kay Leia Alcantara, ang Information Officer ng PDEA 7, ang uplan harabas ay isang aksyon ng maraming ahensya bilang paghahanda sa pagdaragsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa upang matiyak ang kaligtasan sa kalusugan ng isip ng mga miyembro ng sektor ng pampublikong transportasyon. Batay sa datos na nakalap ng mga otoridad, sa North Bus Terminal, 208 na individual ang sumailalim sa drug test kung saan isang taxi driver ang nagpositibo. Samantala sa South Bus Terminal, mayroong 204 na individual ang sumailalim sa drug test kung saan 8 ang nagpositibo, 3 ang taxi driver at 5 sa bus driver. Ayon sa PDEA 7, ang mga individual na nagpositibo ay i-refer sa mga LGU para sa kanilang rehabilitation assessment para sa naaangkop na interbensyon. So ito pong drug testing ay paghahanda natin sa Semana Santa. We are anticipating influx of passengers, so kailangan ma-ensure natin na safe and nasa saktong pag-iisip ng ating mga drivers. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!